Presidente Altarejos at ako ang magiging gabay ninyo tungo sa masiyang paglalakbay natin sa mundo ng asignaturang Filipino. Ngunit bago tayo magsimula ay hingin muna natin ng gabay mula sa ating buong may kapal. Mga bata, tayo ay tumayo. Iyuko ang ating mga ulo, ipikit ang ating mga mata, at damhin ang presensya ng ating Panginoon. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang, at mga kamag-aral ng lakas ng katawan at isipan na masigit naming kailangan sa araw-araw sa panahong ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Tingnan ninyo ang inyong mga katabi at ibigay ninyo ang inyong pinakamatamis na ngiti. Meron bang liban para sa klase natin ngayong araw? Mahusay! Halina't magsimula tayo sa ating talakayan. Bago tayo dumako sa ating aralin para sa araw nito, ay nais kong balik-aralan natin ang ating tinalakay kahapon. Tungkol saan nga ang ating tinalakay kahapon? Mahusay! Ito ay tungkol sa pagbibilang ng mga pantig sa isang salita. Kaya naman ngayon ay susubukin ko kung totoo ngang naunawaan ninyo ang ating tinalakay kahapon. Meron ako ditong mga salita at ang kailangan nyo lamang gawin ay tukuyin kung ilan ang pantig ng mga salitang aking babanggitin. Una, bata. Ilan ang pantig ng salitang bata? Mahusay! Ang salitang bata ay mayroong dalawang pantig. Pangalawa, maganda. Ilan ang pantig ng salitang maganda? Tama! Ang salitang maganda ay mayroong tatlong pantig. Pangatlo, kahon. Ilan ang pantig ng salitang kahon? Tama! Ang salitang kahon ay mayroong dalawang pantig. Laruan. Ilan ang pantig ng salitang laruan? Napakahusay! Tatlo ang pantig ng salitang laruan. Para sa panghuling salita, ilan ang pantig ng salitang lata? Magaling! Ang salitang lata ay mayroong dalawang pantig. At ito ay ang la at ta. Napakahusay mga bata! Totoo ngang naunawaan ninyo ang ating tinalakay kahapon tungkol sa pagbibilang ng mga pantig sa isang salita. Ngayon naman ay dadako tayo sa panibagong gawain. Mayroon akong babasahin isang pangyayari at ang kailangan niyong gawin ay pagsunod-sunurin ang mga larawan base sa inyong napakinggang pangyayari. Ngunit bago ko basahin ito, ay nais ko munang umupo kayo ng maayos at iwasang makipag-usap sa inyong mga katabi. Sapagkat ang inyo lamang gagawin ay ilagay ang unang bilang para sa unang larawan na inyong napakinggan sa pangyayari. Ilagay ang ikalawang bilang para sa susunod na larawan at ang ikatlong bilang para sa panghuling pangyayari sa inyong napakinggan. Nauunawaan ba mga bata? Mahusay! Binalatan ko ang itlog. Nilagyan ko ito ng asin. At ito ay aking kinain. Ayon sa napakinggang pangyayari, ano ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga larawan? Mahusay! Ito ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga larawan. Kumain ako ng maraming candy. Sumakit ang ngipin ko. Pumunta kami sa dentist.
Ayon sa napakinggang pangyayari, ano ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga larawan? Mahusay! Ito ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga larawan. Nagtanim ako ng kamatis. Namunga ang kamatis. Kinain ko ang kamatis. Ayon sa napakinggang pangyayari, ano ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga larawan? Magaling! Ito ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga larawan. Sa pagkakataong ito ay muli nating babalikan ang mga pangyayari sa inyong buhay. Nakita niyo ba ang inyong mga larawan noong kayo'y maliliit pa lamang? Magaling! Anong mga pagbabago ang inyong napansin sa inyong katawan mula sa inyong mga larawan noong maliit pa lamang kayo? Mahusay! Napansin ninyo na kayo ay mas lumaki na. Naging kumpleto na rin ang inyong mga ngipin at naging maayos na ang inyong mga itsura. Sapagkat ang ating gagawin ngayong araw na ito ay may kinalaman sa pagbabaliktanaw ninyo sa inyong mga pangyayari nung kayo'y maliit pa lamang. Mayroon ako ditong mga inihandang larawan at ang kailangan lamang gawin ay pagsunod-sunurin ang mga larawan base sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayaring naganap. Nauunawaan ba mga bata? Mahusay! Maaari ninyong idikit ang mga larawan sa isang kahon para mas madali ninyong matukoy kung alin ang nauna at alin ang nahuhuli sa mga ito. Maaari na kayong magsimula. Sa pagkakataong ito naman ay tutuklas tayo ng isang kwento. Aking babasahin ang kwentong pinamagatang sina Betsy at Botsy na isinulat ni Daisy and Moral. At pagkatapos ay muli ninyong isasalaysang ang kwento gamit lamang ang mga larawan. Nauunawaan ba mga bata? Mahusay! Simulan na natin ang pagtuklas ng kwentong sina Betsy at Botsy. Sina Betsy at Botsy. Isang maulang umaga nang dumungaw sa bintana si Botsy. Maghanda na kayo! Isuot na ninyo ang inyong mga kapote at bota. Wika ni Nanay Bing. Agad na sumunod si Betsy at isinuot niya ang kanyang bota at kapote. Oops! 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 Lampas tuhod na ang tubig baha. Basang-basa na ang medyas at sapatos ko. Sambit ni Botsy. Hindi ka kasi nag-iingat sa paglalakad. Wika ni Betsy. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakad patungo sa kalapit na barangay, sa bahay ni Tita Betty. Narating nila ang bahay ni Tita Betty. Nang hindi kalaunan, sumakit ang tiyan ni Botsy at nakaramdam ng pagsusuka. Isinugod siya ng kanyang Tita Betty sa kalapit na Rural Health Unit. Pagkalipas ng 2 araw, maayos na ang kalagayan ni Botsy. Masaya na siyang muli. Naglalaro silang kambal na si Betsy nang marinig nila ang kanilang Nanay Bing. Pumasok na kayo at matindi na ang sikat ng araw. Hindi mabuti ang naidudulot ng matinding sikat ng araw. Agad na sumunod sa utos ng nanay ang magkapatid at masayang pinagsaluhan ang inihandang kakanin at mga prutas ng kanilang Nanay Bing. Sapagkat mahusay ninyong naisalaysay ang kwentong pinamagatang sina Betsy at Botsy, ngayon naman ay tatayain ko ang inyong pag-unawa sa ating kwentong binasa. Maaari ninyong itaas ang inyong kamay kung gusto ninyong magbahagi ng inyong mga kasagutan. Nauunawaan ba mga bata? Magaling! Para sa unang katanungan, ano ang pamagat ng ating kwentong binasa? Mahusay! Sina Betsy at Botsy.
Sino naman sa pangunahing tauhan natin ang basang-basa ang medyas dahil sa malakas na buhos ng ulan? Magaling si Botsy. Saan naman patungo ang kambal na sina Betsy at Botsy ng mga oras na iyon? Tama! Sa kalapit barangay sa bahay ni Tia Betty. Bakit naman kaya isinugod sa pinakamalapit na rural health unit si Botsy? Magaling! Dahil sa pagsakit ng kanyang tiyan at pagsusuka. Napakahusay mga bata! Talagang nauunawaan ninyo ang ating kwentong binasa tungkol kina Betsy at Botsy. Sino sa inyo ang mahilig kumain ng tinapay na mayroong palaman? Alam niyo ba kung paano gawin ang pagkain nito? Sino naman sa inyo ang mahilig sa paru-paro? Alam niyo ba kung saan nagmula ang mga paru-paro? Sino naman sa inyo ang mahilig kumain ng ice cream? Alam niyo ba kung paano iguhit ito gamit lamang ang mga hugis na bilog at tatsulok? Kung hindi niyo pa alam ang mga sagot sa aking mga tanong, siguradong pagkatapos natin gawin ang susunod nating gawain, ay masasagot ninyo ang aking mga katanungan. Subalit bago ang lahat, ay hahatiin ko muna ang ating klase sa 3 pangkat. Ang unang pangkat ay kinakailangang makagawa ng peanut butter bread gamit ang tamang proseso at pagkakasunod-sunod nito. Ang ikalawang pangkat naman ay pagsusunod-sunodin ang mga larawan para makabuo ng life cycle of the butterfly o ng paru-paro. Ang ikatlong pangkat naman ay inaasahan kong makakaguhit ng ice cream gamit lamang ang mga hugis na bilog at tatsulok. Nauunawaan ba mga bata? Napakahusay mga bata! Proseso sa paggawa ng peanut butter bread. Una, kumuha ng 2 pirasong cream bread. Pahiran ito ng peanut butter. Pagsamahin ang 2 pirasong cream bread at pwede na itong kainin. Ang siklo ng buhay ng mga paru-paro o ang life cycle of the butterfly. Ang mga paru-paro ay nagsisimula sa isang itlog. Ang embryo sa itlog ay magiging isang uod na mangangain at magpapalago upang mabuo ang isang pupa. Sa loob ng isang pupa ay magbabago ng kulay ang isang uod hanggang sa maging isang ganap na paru-paro na mayroong nakakaakit na kulay. Pagguhit ng ice cream gamit ang mga hugis na bilog at tatsulok. Una, gumuhit ng maliit na bilog. Pangalawa, gumuhit ng mas malaking bilog sa ilalim ng maliit na bilog. Ikatlo, gumuhit ng pabaliktad na tatsulok. Ikaapat, gumuhit ng maliit na bilog sa ibabaw ng unang ginuhit na bilog. At ikalima, kulayan ang mga ito. Upang lubos ninyong maunawaan ay meron pa akong isang babasahing kwento. Kailangan ninyong pakinggan ito ng mabuti sapagkat meron tayong masayang gawain pagkatapos natin itong basahin. Sa paaralan. Unang araw ng mga bata sa kanilang paaralan. Ang lahat ay masaya at nagagalak sa kanilang unang araw. Magandang umaga, Binibining Bar. Magandang umaga, Dorina. Magandang umaga, kapwa ko mag-aaral. Masayang bati ni Riz pagbungad sa kanilang silid-aralan. Inilibot sila ng kanilang guro sa kanilang paaralan. Una silang dinala ni Binibining Bar sa kanilang silid-aklatan na nasa bahaging hilaga mula sa bukana ng kanilang paaralan.
Sumunod nilang pinuntahan ang palikuran na may pambabae at panlalaki sa bahaging kanluran. Patuloy silang naglibot hanggang marating nila ang computer laboratory na nasa tabi ng bulwagan sa bahaging timog. Hanggang narating nila ang silid ng punong guro na nasa silangan. "Magandang umaga, Ginang Guzman," sabay-sabay na bati ng mga bata sa punong guro. "Magandang umaga, mga bata," sagot ni Ginang Guzman. Bumalik na ang mga bata na may ngiti sa labi. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Piliin ang titik ng tamang sagot. Saan inilibot ng guro sina Dorina at Riz? Anong lugar ang unang pinuntahan nila Riz at Dorina kasama si Binibining Bar na kanilang guro na matatagpuan sa hilagang bahagi mula sa bukana ng kanilang paaralan? Saan sumunod na nagtungo sila Binibining Bar, Dorina at Riz matapos nilang puntahan ang Silid Aklatan? Ano ang katabi ng computer laboratory na matatagpuan sa timog na bahagi ng paaralan? Sino ang nakita nila Binibining Bar, Dorina at Riz nang magtungo sila sa opisina ng punong guro? Sa pagsasalaysay ng isang kwento, kailangang sunod-sunod ang mga pangyayari nito. Kailangan mo ring panggitin kung sino ang may akda, pamagat, at kung sino ang gumuhit ng mga larawang nakakaloob nito. Kailangan ring sunod-sunod mula sa umpisa hanggang sa wakas. Maaari mo ring sabihin kung ano ang naging suliranin ng kwento at higit sa lahat kung napagtagumpayan ba ng mga tauhan ang suliranin kanilang kinakaharap. Bakit kaya sa tingin niyo mahalaga na dapat sunod-sunod ang mga pangyayari sa kwentong ating babasahin? Mahusay upang mas madaling maunawaan ng mga mambabasa at tagapakinig ang kwentong ating babasahin. Paano naman nakakatulong ang pagsunod sa tamang proseso kapag meron tayong gagawin? Halimbawa na lamang nito ay ang pagluluto o kaya naman ay ang paggawa ng paborito nating tinapay na mayroong palaman. Tama! Nakakatulong ito upang hindi natin makaligtaan ang mga dapat nating gawin. Napakahusay ninyo, mga bata. Totoo ngang nauunawaan ninyo ang ating aralin para sa araw na ito. Pakinggan ang kwentong si Rambo pagkatapos ay pagsunod-sunurin ng mga larawan batay sa pagkakasalaysay sa kwento. Ilagay ang bilang 1 hanggang 3 sa loob ng itlog. Si Rambo. Masayang naglalaro sina Faye at Eric sa likuran ng kanilang silid-aralan. Hindi nila napansin si Rambo, ang aso ni Ginang Malu Valdez, na mahimbing na natutulog sa ilalim ng puno ng mangga. "Nako! Tinamaan natin ng bola si Rambo," gulat na nasabi ni Eric. Nilapitan niya ang aso upang kunin ang bola na tumama sa aso, nang biglang kinagat ang kanyang binti. "Aray! Aray!" Biglang napatakbo papalayo sa aso si Eric. Nabigla din si Faye. Humingi sila ng tulong kay Binibining Ana. Agad na dinala ni Binibining Ana si Eric sa gripo. Binuksan ang gripo at itinapat ang bahaging nakagat na binti. Sumunod na hinugasan ng sabon sa loob ng 5 minuto. Pagkatapos ay dinala sa Animal Bite Center upang mabigyan ng anti-rabies vaccine. Mula noon, hindi na sila naglalaro o lumalapit sa hindi nila alagang aso o kay Rambo.
inyong takdang aralin, kailangan ninyong pagsunod-sunurin ang mga larawan upang mabuo ang pangyayari. Lagyan ninyo ito ng bilang 1 hanggang 3 upang mabuo ang pangyayari. Maaari kayong magpatulong sa inyong mga kasama sa bahay para masagutan ang gawain ito. Bagaman tapos na tayo para sa gawain natin ngayong araw, ihanda muli ang inyong mga sarili para sa susunod nating talakayan patungkol sa pasalitang pag-uulat ng mga naoobserbahang mga pangyayari sa paligid at mga napapanood. Ngunit bago ako magpaalam sa inyong lahat, nais ko munang tumayo kayo lahat. Pulutin ang makikitang mga basura at kalat sa ilalim at gilid ng inyong mga upuan. Ayusin ang inyong mga upuan at humanda para sa susunod ninyong klase. Paalam mga bata, magkita-kita muli tayo sa susunod na araw para sa isa na namang masayang paglalakbay tungo sa nakakaaliw na mundo ng asignaturang Filipino.